Magandang umaga sa inyong lahat. Narito tayo uli para mag-vlog ng isang mahalagang bagay tungkol sa driver. So, ang ating tatalakayin ngayon yung 7 cardinal rules. 7 cardinal rules na dapat na nasa isang driver o sa magiging mga driver. So, itong pitong ito ay napakahalaga na gusto kong talakayin sapagkat ito ay kapakipakinabang sa inyo. Alam nyo, sa ibang kumpanya, meron silang mga tinatawag na enter examination. Ibig sabihin nito, pag pumasok ka sa isang kumpanya, meron silang mga examination na ginagawa. So, isa ito sa napakahalagang exam na aking na-encounter nang ako ay nag-apply ng bus driver. So, meron silang ibinigay sa akin na sinasabing ito ay 7 cardinal rules. Pag sinabi pong cardinal rules, ibig sabihin hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng baliwalain. Ito ay mahalaga. It's a very important na nasa atin ng mga driver na ito ay tumatak sa aking puso at isipan na hindi ko kailanman kinalimutan. So, pasok po tayo sa unang cardinal rules. Ang unang cardinal rules na sinasabi ko sa inyo sa isang driver ay bawal yung umovertake ka sa isang tulay. Pagka po kayo ay nakakita ng tulay, kahit saan pong lugar, makita kayong may tulay, so isa po sa cardinal rules na huwag kayong o-overtake. Kahit sabihin nyo pa na ito ay tawag natin walang kasalubong, hindi po pwede. So, kailangan pag nakakita po tayo ng tulay, huwag po tayong o-overtake. Lalo na po doon sa mga truck. Kasi yan po ay malaki pong aksidente pagka nagkataon. Pangalawang cardinal rules na dapat po nating malaman bilang isang driver ay sa mga bayan-bayan. Pagdating po natin sa mga bayan, halimbawa tayo po ay nagmamaneho, nakarating po tayo sa isang bayan, halimbawa sa isang bayan, halimbawa sa Cabanatuan, sa Tarlac, sa Pampanga, mayroon pong mga bayan yan na ating dinadaanan. Ang pinaka-minimum pong rules na takbo dyan ay nasa 60 ka lang, 30-60, ganun. 30-60 km per hours. So, mabagal po. Kasi bakit? Ang bayan-bayan po kasi, minsan may tatawid yan, meron pong tatakbo, tatawid sa kabila o sa kanan o sa kaliwa. Hindi po natin alam. Kaya, bilang mga driver, yan po ang tatandaan natin. Pag nakakita na po tayo ng bayan, mag-minor na po tayo. Huwag na po tayong tumakbo ng matulin. So, nasa 30 lang po. Minsan nga, nasa 30 at fix lang yung aking takbo dyan sa bayan. Kasi yan nga po. Paglampas natin, pwede na tayong marangkada ng todo. Wala naman pong problema. Ang minimum naman ng takbo ng sasakyan ay alam natin. 60, 100. So, doon po. Pangatlo pong cardinal rules. Pagdating po doon sa mga release ng train, pagka meron kayong nakitang mga release ng train na nakalagay naman ay senyalis, di po ba? Meron na mga sign na ang release ng train. So, wag po tayo basta-basta lulusot doon o kaya tatawid doon. Hintayin po natin, mag-stop po tayo, pakinggan po natin, tingnan natin sa magkabilang side kung meron dumarating na train at saka po tayo tatawid. Kasi po pagtawid natin, dumarating na pala yung train, huli na para tayo ay makaiwas, maaksidente po tayo. Pang-apat pong cardinal rules na dapat nating tandaan bilang mga driver ay yung pong mga sigsag. Kita po ninyo, meron pong mga sign na parang ahas, pasigsag na gano'n. So, dun po sa mga sigsag, tatandaan po natin na wag rin po tayo diyan na magmamatulin. Wag po tayong magmamabilis. Kasi yung po sigsag, hindi po natin alam. Meron pong matinding sigsag. Baka pagbira mo dyan, matuling ka, ikaw ay bumaligtad. Kaya po makita natin, minsan merong mga tumatalon na sasakyan sa gilid, nakikita natin sa karsada.
So, bakit ganun? Kasi sigsag na ang tulin-tulin pa eh. Mabilis pa eh. Meron po akong kasamahang driver doon sa isang kumpanya, hindi ko na po babanggitin. Eh, ang tawagan niya yung driver na yan ay si Bagyo. So, ang pagsagsakan niya ay Bagyo kasi napakatuli niya magpatakbo. So, isang pagkakataon po sa sigsag doon sa Ilocos, eh, matulin siya. Bagong-bago po yung Kinglong, tumaob po, tumihaya. So, hindi niya akalain na mangyayari yung ganun. Kasi, bakit daw nangyari yung? Kasi napakatulin niya eh. Kurbada na. Mga kurbada, wag po kayong magmamatulin dyan. So, na kailangan po, pagka mga sigsag, magmiminor po tayo. Okay? So, yan po, panlima. Panlima. Gusto ko pong malaman. Pag nakita nyo rin ng mga kurbada na mga saradong kurbada, nakikita naman po ninyo yan eh. Yung pagka saradong kurbada, ibig po sabihin yan, yung pong kasunod ninyo, kasalubong ninyo, hindi nyo na makita. So, wag po rin tayo magmamatulin doon sa mga ganon. Kailangan po, maaaring bumusina tayo. At kung gabi naman, mag-headlight tayo para nung makita nung ating makakasalubong na sa saradong kurbada ay meron siyang alam na makakasalubong. Kasi doon po nagmumula yung mga aksidente. Kaya diyan sa mga saradong kurbada. So, pang-anim po, mga kapatid. So, ang pang-anim natin na tatandaan sa cardinal rules. Pag umuulan po, tatandaan ninyo, pag umuulan at meron pong mga nakasign na napapansin ninyo na mga sign tungkol doon sa madulas na na karsada. So, pag umaulan po, wag po tayong masyadong magmamatulin ng takbo. Alalayan din po natin ng takbo kasi yan pong daan, kapag po yan ay naambunan o kaya naulanan na hindi malakas, yung pong mga likabok niyan ay nababasa at nagiging cause po ng pagiging madulas ang karsada. So, kaya po doon sa ating mga exam, di ba? Merong tinatawag doon na madulas na karsada. Ibig sabihin, pag umuulan po yun, talagang madulas ang karsada. Tandaan po natin yan. At pang-pito na gusto ko pong i-vlog sa inyo na dapat po nating tatandaan sa cardinal rules ng isang driver, yung pong pag-overtake. Huwag po tayong o-overtake ng basta-basta. Kahit na po sabihin ninyo na kaya ko to. Ang pag-overtake po, tatansyahin po ninyo. Kailangan po tatansyahin nyo yung inyong pag-overtake kasi yung pag-overtake, hindi po basta-basta yan kasi pa meron kayo makakasalubong dyan. Merong iba dyan hindi magbibigay. Habang ikaw ay kumakaskas ng mag-overtake, yung kasalubong mo naman tumutulin din. So, kaya ang kailangan po dyan ay yung distansya. So, pag-overtake po kayo, surein ninyo na kayo ay makaka-overtake. Bakit? Sapagkat pag kayo po ay nabitin sa overtaking, may tendency pong magkaroon ng aksidente. Kaya yan po yung mga 7 cardinal rules na dapat nating tatandaan. Surein po natin, lalo't pagka-truck ang dala natin o kaya bus, surein po natin yung ating pong pag-overtake. Ano po? Baka po tayo ay mabitin. Alam po niyo yung ibig sabihin ng mabitin. Ibig sabihin, ma-overtake ka, hindi mo kaya. Binibidisan lalo nung kasama, nung ka-overtake mo. Habang nakikita ka niyang umu-overtake, binibilisan niya. So, mabibitin ka, hindi mo kukuhan. Ngayon, kumuha ka ng distansya. Bumuelo ka, na makikita mo sa unahan mo. Dagdagan mo ng 3 sukat ng iyong sasakyan ang pag-overtake mo. Halimbawa, mayroong distansya na 3 sasakyan, kayang-kaya mong pasukin, no? Pagka umovertake ka, smooth na makakalusot ka. Ngayon, kapag ka po naman yung ino-overtake ninyo, ayaw magbigay, talagang hinihirit din. Ay, huwag nyo nang masyadong pansinin at magparaya na kayo. Ngayon, kung talagang malawak na ang distansya, tsaka nyo po i-overtake ng gusto. So, yun lang po ang gusto kong maiparating sa inyo bilang mga driver. Ito po ay napakahalaga, yung 7 cardinal rules na dapat po nating tandaan. Mga driver at kapwa ko driver at gustong maging mga driver, so,
ito po ay malaking bagay at kapaki-pakinabang sa atin. Kaya hinihingi ko po ang patuloy na panonood ninyo sa YouTube channel ko ng Diosdado Makape. Pagkat dito po ay binabahagi ko yung mga tunay na karanasan ko at experience ko sa pagiging driver. So, ngayon po ay nasa shuttle tayo. So, magba-vlog din ako pagka may pagkakataon tungkol dun sa shuttle. So, shuttle service. So, ito po ay kapakinabangan ng mga driver. Tandaan nyo, sa driver, merong tinatawag na 7 cardinal rules na dapat nating huwag kakalimutan. Subscribe po ninyo ang YouTube channel ko na Diosdado Makape. At doon naman po sa mga nag-subscribe at saka nag-like at nanonood ng video channel kung ito na Diosdado Makape. Magpalain po kayo ng Diyos. Marami pong salamat sa inyong mga like at subscribes na ginagawa. Ito po ay malaking bagay na sa aming mga content creator na kapaki-pakinabang at maibahagi po namin yung aming kakayanan at kaalaman. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Salamat po.